Hi guys, what's up? Beneficiano in today. Tara, pag-usapan natin. Mabilis lang to. Finally, nagsalita na po kasi si PBBM tungkol sa planong pagpapa-impeach kay VP Sara. So ayon nga dito sa naging post ni Sir Mark Robles, malinaw po na parehong pahayag ng ating dalawang pinakamataas na pinuno na meron po, ayan, take note, na meron po talaga silang alam na galaw para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Kaya malinaw din po na nagsisinungaling ang mga miyembro ng House of Representatives na sina Speaker Martin, Majority Leader Manix Delipe, at si Erwin Tulfo dahil nagbida-bida pa ng press statement denying the impeachment moves. Tigilan nyo ang panluloko nyo sa taong bayan. Okay, so pakinggan muna natin dito yung yung naging interview kay VP Sara. Ma'am, baka gusto niyo lang po magbigay ng statement reaction to what President Marcos said while they were in Hawaii na he did not deserve to be impeached. So itutuloy ko lang yung sinabi ko kahapon kasi hindi naman kasi tinanong sa akin kahapon why I think that I still have the trust of President Marcos. So yun ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Okay, so malinaw pa sa sikat ng araw na sinasabi ni VP Sara dito na alam niya, no, alam ni PBBM yung about sa mga galawang pagpapa-impeach kay VP Sara. Okay? Punta naman tayo kay PBBM. Of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The Come to think of it, kasama pa ni PBBM yan si Tambaloslos habang sinasagot niya about dyan sa impeachment. Diba? Ano kaya nararamdaman dyan ni Speaker Romualdez habang naririnig niya yung mga sinasagot niya ni PBBM? Declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, Vice President pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin. Tingnan yung mukha ni Romualdez dito, balik natin. Ayan. Tingnan niyo mabuti, guys. That thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. Is it really walang dahilan dahil ayaw lang sa inyo or it's because magiging pinakamabigat nilang kalaban si VP Sara by 2028? No? Just in case she plans na tumakbo by 2028. So, sir, wala po unity crackdown na tinatawag. No, umiling dyan si Romualdez. Ayan, Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pumupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Saan ba talaga nag-ugat yung usaping impeachment na yan? Di kanino pa? Di dito. Diba? Sa tropahan. Tropahan ni Tamba. Ang sabihin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang panayam na may nag-uusap umano sa Kamara ng pagpapatalsik kay Vice President Duterte. Alam mo ang ending tuloy nito, parang lalabas ilalaglag nila rito si Franz Castro. Kasi saan ba nag-umpisa lahat ng gulo?
'Di ba? Kung maalala niyo, saan ba nag-umpisa itong gulo na 'to? Kung maaalala ninyo. Ginawa nila ng issue si VP Sara tungkol sa confidential fund. And then after that, anong ginawa? Dahil hindi sila naging successful, after nilang aminin na wala silang, what do you call that? They don't have any evidence against VP Sara tungkol dyan sa pagdidispalko ng confidential fund. Ngayon, ang pinaano nila is impeachment. Subukan yung umpisa niyang impeachment na yan. Baka dahil dyan sa mga pinaplano nyo, bigla kayong ma-dissolve. Diba? Huwag niyong intayin na makita ang galit ng taong bayan. Baka ito pa yung mas pinakamalaki na people power kung sakali. Diba? Clearly, ginagawa na lang nila ng issue. Kung totoong hindi nag-i-exist yung usapin ng impeachment, bakit makakarating kay PBBM at saka kay VP Sara? Diba? Ngayon, bigla silang nag-atrasan, 'di ba? Bigla silang nag-atrasan. Bigla silang nag-deny. Baka ang ending nito, laglag itong si Franz Castro. Tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President na naging mitsa ng pagtawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Pero kinalaunan, sinabi ni di ba? Sabay kabig. Siya, same person na nagsabi na may usap-usapan daw sa House of Representatives tungkol sa impeachment. Siya rin na magsasabi na premature. Kundi ka ba isa't kalahating Castro na premature pa raw ang usapin na impeachment. Premature pa rin po yan, at wala naman din, wala rin din namang citizen na O, di ba? Utal-utal to si Franz Castro. Submit ng impeachment complaint. Okay? At wala din naman siguro, mga lang yan, mga tanungan lang yan kung meron na ba. So, yung mga ganong hindi mo alam if she's making people ano ba yung term doon? Hindi mo alam kung siya yung nagtatanga-tangahan o ginagawa niya yung taong bayan tanga. 'Di ba? Kitang-kita naman, 'di ba? Pinakita dito sa GMA sa 24 oras kung ano yung una niyang sinabi sa sinasabi niya ngayon. Formal na mga usapan ng mga kongresista, yun yung ilang mga narinig ko doon sa mga usapan. Chismosa pala to eh. Akala ko ba matataas ang pinag-aralan ng mga tao dyan sa Congress? Pero nothing serious. Wow. Nothing serious. Kung hindi yan seryoso, sa tingin nyo, makakarating yan sa opisina ni PBBM at saka ni VP Sara if nothing serious? Hindi naman siguro involved dito yung leadership dito sa impeachment na ito. Wow! Sabay takip kay Tamba. Naman kay House Speaker Martin Romualdez. I don't know your sources. I don't know their sources. There's nothing. I don't know your sources, but there's nothing that in the offing, nothing in general. The offing, nothing in general. Nothing filed. No news of that. Was that interview before or after na sumagot si PBBM? Kasi it will make a lot of difference eh. 'Di ba? Kung ano yung nauna, yung interview na yon o yung interview ni PBBM regarding sa impeachment. Piyansa naman si Vice President Duterte, tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment.
Kumusta na nga ba ang relasyon? Siyempre, kasama niya lagi si Tambaloslo. So malamang nababanggit sa kanya yun ni Speaker Romualdez, hindi ba? Alam nga maangan si PBBM, lalo na silang dalawa magkasama niyan. Mula sa simula hanggang sa dulo, hanggang ngayon. Kanina nga sabi ko sa isang reaction ko Hindi daw sabi ni PBBM, hindi raw niya deserve, hindi daw deserve ni Inday Sara, ni VP Sara ang impeachment. Paano madi-deserve? Ang ano ko dun dito is whether or not deserve ni Inday Sara, walang rason para i-impeach siya. 'Di ba? Ngayon, kung ang gagamitin nila is because of the confidential fund, pag in-impeach nila si VP Sara tungkol sa confidential fund, damay dyan si PBBM. Bakit? Kasi siya yung nag-approve niyan Alang iwan nyo sa ere si VP Sara. Kung yan man ay isang grounds, 'di ba, for her impeachment. Ngayon na mangyayari dito, etong si Franz Castro. Huwag na tayo magulat kung biglang iwan yan sa ere. Tapos na yung role niya. Balik na naman kayong tatlo dun sa corner. Yung wala na naman pakialam sa inyo yung mga tao. Yung wala na naman pakialam sa inyo yung mga kongresista dyan sa loob. Babalik kayo dun sa corner na yun. Dahil napakinabangan na kayo. Tapos na yung role nyo. Diba? Marami ng pangalan ng mga kongresista na definitely na turn off na yung ibang mga botante. Ginalingan kasi ng Makabayan Black. Diba? Yung pag-atake nyo kay VP Sara, yun yung magpapatalo sa inyo. Sure yan. So dito, ito lang yung sure natin. Totoo na merong nilulutong impeachment against VP Sara. At totoo din na may mga members ng House of Representatives na nagsisinungaling. Kayo na bahala sa kanila sa susunod na eleksyon. Hindi natin deserve yung mga kongresistang ganyan. Diba? Kung sa ganyang bagay nga nagagawa nila, paano pa kaya sa mga pondong ginagamit nila sa inyo? Ang kailangan natin yung mga politikong totoo. Yung kailangan natin yung mga politikong pinapaupo natin dyan para magtrabaho para sa bayan at magsilbi sa tao. Hindi yung gumagawa ng mga plano para lang iposisyon ng mga sarili nila sa susunod na eleksyon. Ano yan? Tuwing pakatapos nilang manalo, a year after, gagawa na naman sila ng misteryo. Na busy na sila sa kakaganon nila. No? So, ano na nagagawa nila sa taong bayan? Wala. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Ito ba ang mga galawan ng mga politiko natin laban sa kapwa nilang politiko? Sa tingin nyo, lalagyan nyo ito ng weight? Whether or not iboboto nyo po sila sa susunod na eleksyon? Ito ba ang mga moves na ginagawa nila laban kay PBBM magiging factor para hindi nyo na sila iboto sa susunod na halalan?